Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. At naway kapulutan ng aral ang kanyang naging karanasan. Pakinggan po natin. Sa isang sanglaan sa Abalangkali sa may Buendia, nagpapadala si Rosie ng pera sa kapatid. Pagkatapos makakuha ang resibo ng pinadala niya, ay tumingin siya sa mga ibinibentang narematang alahas. Bigayan ng kanilang Christmas bonus ng araw na yun, kung kaya't may sobra siyang pera. Magaganda naman ang mga pagpipilian. Pero ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang kwintas na may pendant na hugis oktagon. Ayon sa alahera, isang OFW ang dating may-ari niyan. Ma'am, isang OFW ang dating may-ari niyan, ma'am. Galing Hong Kong yata yan, kaya magandang gold niyan. Kaya lang, hindi na nabalikan. Kwento ng bantay ng shop. Binili yun ni Rosie. Mahilig kasi siya sa mga alahas. Tinuturing niya kasi na ang mga ito na isang klase ng investment. At para kung gipit siya, ay meron siyang mahuhugot. Wala na rin kasi siyang mga magulang. Naging paborito ni Rosie ang bagong biling alahas na yun dahil gustong gusto niya ang disenyo. Yun na ang kanyang araw-araw na suot. Pero parang maisasangla niya rin yung alahas na yun, sapagkat lumabas na naman ang kanyang hika. Pabalik-balik din kasi itong sakit niya. O Rosie, mukhang hagad ka na naman ah. Bati ng katrabaho niyang si Isoy. Ito ang kanilang messenger, habang siya naman ay isang clerk. Alam mo na, grabe kasi yung stress natin ngayon. Grabe yung trabaho pag magpapasko. Sagot ni Rosie. Ang dami ng items na dumating nung araw na yun, kung kaya't sumasakit ang balikat niya. Kinaumagahan ay dumaan siya sa doktor para ipakonsulta ang kanyang nararamdaman. Stress. Yan ang dahilan. Stress ka, kaya bumalik na naman yung asthma mo. Eto, mag-vitamins ka para lumakas ang iyong resistensya. Binili naman ni Rosie at ininom ang mga vitamins. Pero mabigat talaga ang pakiramdam niya. At dahil sa masamang pakiramdam, ay hindi na siya pumasok ng araw na yun.
natulog na lamang siya buong araw. At nagising siya bandang 6:00 na ng hapon. Dahil nakaramdam siya ng uhaw. Pagkalapit niya sa pintuan, nang biglang narimarim niya at nahagip sa salamin, ay may isang babaeng may napakahabang buhok na nakasakay sa kanyang balikat. Napatakbo si Rosie pabalik sa salamin. Pagkatingin niya sa salamin, wala naman siyang nakita. Baka namamalikmata lamang siya. Sambit niya sa sarili. Inabala na lamang ni Rosie ang kanyang sarili at nilibang at panonood sa mga YouTube videos. Habang nanonood, nang biglang parang may nangaliti sa kanyang braso. Kinamot niya yun. Ngunit may naramdaman siya. Para siyang may nasagi na mahabang buhok. Mabilis siyang napatingala. Pagkatingin niya, ay wala naman siyang nakita. Tumayo si Rosie at lumapit muli sa salamin. Tiningnan niya ang pagod na sarili at napatutok ang kanyang mata sa kanyang kwintas na may nakalagay na pendant na hugis octagon. Napaisip siya na tila nagsimula ang kanyang kalbaryo simula nung isinuot niya ang kwintas na yun. Parang may daladala siyang mabigat na bagay sa kanyang balikat simula nang sinuot niya ang kwintas na yun. Naisip niyang tanggalin na lamang ang kwintas na baka yun ang dahilan kung bakit sumasakit ang kanyang balikat at hindi siya sanay. Ngunit nang tinangka niyang tanggalin ang kwintas, ay tila hindi niya makapa yung lock ng kwintas. At habang tinitingnan ng kwintas sa may salamin, natuon na naman ang kanyang tingin sa pendant ng kwintas na hugis octagon. Muli ay nagandahan siya sa kwintas na yun. At yung kaninang nais niyang alisin ang kwintas, ay tila nagbago na naman ang kanyang pasya. Pinanatili niya ang kwintas sa kanyang liig. At kinabukasan, ay pinilitan niyang pumasok sa trabaho. Tuwing tanghali, ay may binibilan si Rosie ng mga lutong pagkain sa may kahabaan ng Taft. Hindi niya alintana kung may suot man siyang gintong kwintas habang naglalakad sa kahabaan ng Taft Avenue. Ay bumili muli siya kila Aling Memang. Nasuki niya sa mga lutong ulam. Nang maya-maya pa, biglang may bumati sa kanya na isang matanda na bumibili rin ng lutong ulam. "Iya, ang ganda ng kwintas mo. Pero kung gusto mo pang humaba ang iyong buhay, hubarin mo yan.
Hubarin mo. Sambit ng matanda. Natawa lamang si Rosie sapagkat baka binabalaan siya ng matanda sapagkat ginto ang kanyang kwintas. At baka biglang may humablot o may mang-hold up sa kanya. Ang ginawa ni Rosie ay hindi inalis ang kwintas at inilagay lamang sa loob ng kanyang damit upang matakpan ang kwintas. Pinanatili niyang suot-suot niya ang kwintas. Kinabukasan, pagkabili niya kila Aling Memang, nakita muli siya nung matandang bumati sa kanya kahapon. Ang matandang yun pala ay may pwesto rin sa tabi ng tindahan nila Aling Memang. Iya, suot-suot mo pa rin yung kwintas. Ihubad mo na habang maaga. Hubarin mo na. Sambit pa ng matanda. Ngumiti lamang si Rosie sapagkat sa isip-isip niya, sayang naman kung hubarin niya ang napakagandang kwintas. At isa pa, murang-mura niyang nabili ito kung kaya't naka-jackpot siya. Sayang naman kung hindi niya isusuot. Nung araw na yun, sa kabila ng mga inireseta sa kanyang gamot at vitamins ng doktor, ay tila hindi pa rin nagbabago ang kanyang pakiramdam. Mabigat pa rin ang kanyang balikat na parang may buhat-buhat siyang napakabigat. Pagka-uwi ng trabaho, inayos niya magpahinga muna. Ayon sa kanya, baka stress nga lang, dala ng trabaho, dala ng maraming gawain sa trabaho. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Binuksan ang kanyang cellphone at nanood ng mga videos sa YouTube. Habang nanonood, ay tila sumisikip ang kanyang paghinga. At hindi niya mawari kung bakit. Binuksan niya ang electric fan na baka naiinitan lamang siya. Subalit, makalipas lamang ang ilang minuto, tila nanumbalik pa rin na parang nahihirapan siyang huminga. At nang makakapit siya sa kanyang leeg, doon niya napansin na biglang humigpit ang kanyang kwintas. Takang-taka siya. Pilit niya itong pinigilan. Hinawakan niya ito. Subalit, hindi niya ito maapigtal-pigtal. Tinangka niyang tanggalin ang kwintas. Subalit hindi niya makapaanglak na ito. Inisip niyang puwersahin ang kwintas at patuloy na lamang sapagkat patuloy ang paghigpit na ito. Sinubukan niyang tingnan sa salamin upang hanapin ang lock na ito. Ngunit napatingala si Rosie at doon ay nakita niya ang dalawang mapupusyaw na mata na galit na nakatitig sa kanya. Wala siyang magawa kung hindi mapahiyaw sa hilakbot. Subalit, mabilis ding natapos ang ingay niyang yun sapagkat nakasakal na sa kanya yung kwintas na binili niya. At tila sinasakal siya ng babaeng may mahabang buhok gamit ang kwintas. Bago pa siya mawala ng malay, biglang bumukas ang kanyang pinto na para may tumadyak
At saka nawalan ng malay si Rosie. Pagkagising niya, ay nasa tabi niya sila Aling Memang at yung matandang bumabati sa kanya palagi. Pinapaamoy siya ng amonya at doon ay nagising siya. Buti na lamang, Rosie, naagapan ka namin. Sambit ni Aling Memang. Bigla akong hinila nito ni Aling Iska at kailangan mo daw ng tulong. Hindi ba? Sabi ko sa'yo, hubarin mo na ang kwintas na yan hanggat hindi pa uling lahat. Sambit ni Aling Iska. Siya yung matandang babae na laging nagsasabi kay Rosie na hubarin na ang kwintas. Maaring hindi mo nakikita, anak. Sambit ni Aling Iska. May sumpa ang kwintas na yan. Ang kwintas na yan ay pagmamay-ari ng isang babae na namatay. Namatay gamit ang kwintas na yan. Isinakal sa kanya ang kwintas na yan nang tangka itong kunin sa kanya. At dahil sa pagpupamilit niya, hindi niya ibinigay ang kwintas. At yung nagtangkang mang-hold up sa kanya ng kwintas, upang mapuwersa siya, isinakal sa kanya ang kanyang kwintas. At dahil sa lagim ng pangyayari, nanatili ang kanyang espiritu kasama ng kwintas na yan. At ayaw na ayaw ng may-ari na may gumamit ng ibang tao ng kanyang kwintas. Kung kaya't sinabihan na kita na hubarin mo ang kwintas na yan. Nay, hinuhubad ko nga po. Kaya lang po, hindi ko na po maalis. Hindi ko po makita yung lock. Sapagkat may sumpa na ang kwintas na yan at naghahanap na siya ng kanyang magiging biktima. Mabuti na lamang at kahit papano ay may nalalaman ako sa mga ganyang bagay. Tama, Rosie. Nanggagamot yan si Aling Iska. Hindi ko nga alam kung ano nangyayari. Basta bigla niya na lang ako hinatak eh. Ang sabi, nasa peligro ka daw. Pagdating namin, nagsisigaw ka na at nawalan ka na ng malay. Ito ang kwintas. Nagawa ko ng mapigtas. Itapon mo yan. Huwag mong idikit sa'yo at huwag mong panghinayangan. Itapon mo o ibaon mo. Basta't huwag na huwag mo nang ididikit yan sa'yo. Sambit pa ni Aling Iska. At sinunod nga ni Rosie ang bili ng matanda. Simula nung araw na yun, ay biglang naglaho na parang bula ang bigat sa balikat ni Rosie. At sa pagkakataong ito, bagamat mahilig siya sa alahas, ay mas lalong naging maingat siya, lalo pa kung ang alahas ay mula sa subastahan lamang. Dahil natitiyak niya na may mga naunang may-ari na neto. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero
nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.